Partner naton sa technical side, the broadcast technician naton Budyong Manny Albao. Kag sa ngalan man sa aton sining chief technician Budyong Joel Juliano. Inyo alagad sa kahanginan, ini si Budyong Robert Nem. Oh, by the way, sa aton si magkauturan ba nakabugtaw siya aga pa. Amigo naton G Ford Miyagi Kuloma. Mayad nga agamig kag sa tanan-tanan. Oo, kapi tamig. Sige, salamat. Para na nga pagpulop pangapi-kapi, amigo G Ford. Sa aton sini nga mga nagapanguna nga mga balita national sa mga headlines. Nga aton sini nga pagatutukan ang Department of Health nagpagwa na sang public health warning sa mga residente nga apektado sang asphalt matapos nga nag-alboroto na naman ang Bulkan Bulusan. Ini karon ang isa sa mga ginabantayan, no? Kita mo dito sa may area sang Sorsogon. Grabe ang mga dalanon dito. Halos apektado sila sang sang asphalt. Tungod sang sining pagbuga sang Bulkan Bulusan. Kag gini karon ang ginatutukan kag ginabantayan sa gihapon sang aton sining pila ka mga pila ka mga ahensya sang gobyerno, no? Ang aton sining bisan ang aton sining ang aton sining gobyerno nagpabutyag kag naka-standby karon, no? Sa paghatag sang bulig matapos nga matapos ining periodic eruption sang Bulkan Bulusan. Ini ang pahayag karon ni acting presidential spokesperson Martin Andanar. Naka-standby ang tanan-tanan nga mga concerned agencies 24/7 matapos nga ginpailalom sang Philippine Institute and Volcanology and Seismology or sang PHEVOX, no? Sa alert level 1 ang Bulusan matapos ngini ang nagbuga sang tuman kadamol nga aso dito sa bahin karon sang or pila ka mga kabaranggayan dito sa may Sorsogon. Ang pila ka mga pamilya to do ginpang evacuate na sila, ginpang silo anay sila temporaryo agud nga makalikaw sa kurano man nga mga posible nga mga halit, no? Nga matuga sining nasambit iya nga pag-alboroto sang Bulkan Bulusan. Samtang ang inaugurasyon ni Vice President Sara Duterte ang nakahanda na, no? Kag preparado na dito sa bahin sang Davao City. Samtang iban pa nga mga balita naton sa national, pagbasura sa drug case batok sa kay Espinosa. Ginkalipay ni Anay Senador Laila de Lima, or Senador Laila de Lima, matapos nga ti gindawit ni sila nga dawa, ining si Kerwin Espinosa kag si Senator Laila de Lima. Ato man karon nga pagatutukan kag tagan man sa pagtamod ri sa aton sini nga pagpangalagad. Samtang ang balantayan nga hampang ni the Filipino Flash Nonito Donaire bantayan na buwas sa bahin sang sa bahin sang Japan. Kay ti ini ang or nakakuha na karon kag suportado na sang or suportado sa Filipino community dito sa Japan, no? Ang ining pagsambuwa, no? Ni the Filipino Flash Nonito Donaire sa kay Japan Monster, Japan Monster kag undefeated Naoya Inoki, sa mismo dito sa sa lugar, ni Inoki tos Japano dito pati gayonon ang ila sini nga away nga duha, kag naka-schedule ini sa June 7 kag buwas nga adlaw Martes, balantayan
Kag sa dugang paraton nga mga update sa mga balita sa inampang, balantayan man subong nga aga or karon ang second game sang NBA Finals between sa Golden State Warriors kag subong man sa Boston Celtics. Bala diretso sang Boston Celtics o kung makabawi ang Golden State Warriors. Grabe galit chip subong ang postaan ay. Damo gid sang naga kuan subong sang naga kuan pero doon nagbago kasi naligad. Umpisada pa lang sa first game. Primero, grabe gid ang supporter sang Golden State Warriors. Pero alyamado katama. Pero subong doon naglaylong iban. Naglaylo sila matapos nga pinaagyan sang Boston Celtics sa fourth quarter ang Golden State Warriors sa 8-0 run. Binirada sila ni Al Horford kag ni Brown, si Brown to no? Why kamurot mo si Stephen Curry kag si Thompson si Brown, si White kag si Al Horford lang katapat sa fourth quarter. Ang 14 puntos or 15 puntos nga abansi sa third quarter. Pag abot sa fourth quarter daw ginbala sila sa kanyon. Tibalantayan na sa second game. Karon ang game 6 ang NBA Finals. Diya sa aton sa Philippine time alas 9. Sa karon subong aga. Diya sa aton sa pungsod or sa sining pag hulat-hulat man naton. Sa sining inampang between sa sa Golden State Warriors kag Boston Celtics. Samtang sa dugang pa nga mga balita nga aton sining pagatutukan diri sa aton sining pangalagan ang ginsuspende ang account sa Twitter karon ginsuspende kuno ang account ni Joma Season kag iban pa nga mga CPP related account. Ginsuspende sang social media platform nga Twitter ang account sang Communist Party of the Philippines New People's Army Democratic Front founder nga si Joma Season. Kalakip na ang iban pa nga mga account nga may kang tanan sa nasambit iya nga communist terrorist group. Muna gindula na. Iti suno sa kay Marco Balbuena, Chief Information Officer sang CPP, sa iya Twitter post ginsuspende ang mga accounts kaangay sang PRW at PRWC _info at CPP _ ang bayan kag ang at siniproletaryo nga wala man lang sang paandam nagikan sa Twitter. Without warning, Twitter suspended affiliate accounts and that of Jose Maria Season. So we see this as part of heightened effort to silence anti-imperialist voice of social media on the pretext of the sham US war against terrorists or terror. Suno kay Balbuena nga sa iya sining gin-post sa iya sining Twitter account. Tigin na nakita man siguro nga duway man lang duway man sang or may mga basi ko may mga nakikita nga mga violations ang Twitter or ang depende na kasi sila yung panag-iya sila kung kita lang nga daw yung
bawal gin kakas or gin suspend na kag hindi na ma-access sa internet. Hindi na makapalaptas ang ila sining ramag. Ang CPP-NPA. Alright, oras naton karon 22 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aton sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban pagid nga mga balita naton sa headlines sa balita nasyonal, ang 4 ka pesos nga pagtaas karon sa presyo sang Pinoy Tasty, Pinoy Pandesal nga ginaduso sang mga panadero. Masaka naman ang pandesal check, masaka naman ang mga loaf breads ni. Samtang lagwas magin siguro nga mangin receptive sa nagkarainain nga labor policies under ini sa administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa Ilwanta ang dugang pa nga mga headlines naton sa balita lokal, aton sining pagatutukan man kag tagan sang ligwa diri sa aton sining pagpangalagad ang isa diri karon nga aton sining tagaan sang pagtamon sa mga balita naton sa lokal. 41 anyos nga lalaki arestado to sa may banwasang sapian. DJ kag isa diri ka or ining ining mga nabiktima sang sunog dira sa may area sang Barangay Kagay, tong anom ka mga puluyan bla sa adlaw nga Biyernes to nga nagkarasunog. Suportado sang Roa City Government ang isa ka simana nila nga pagkaon nga ginasuplayan karon sa ngaton sining gobyerno sa syudad ang ila sining pagkaon. Samtang update man sa sining puluyan nga nasunog to sa may area sang barangay barangay Kugon man ginabasol karon ang live-in partner sang mister nga naghungod sa pagsunog sang ila sining puluyan ti sunod diri sa ugangan nga ginabasol niya ang ang live-in partner siya sining anak kon nga amo ni ang isa sa mga rason o kon pangimon ang nangin rason kon nga ang ginsunog kuno sang iya sining bata ang ila sining balay. Tiyan mo na mabudlay gid kay puro pangimon timo tapos way kasing iban iyang samaron o kon sunogon inyo pa yang puluyan. Mabalik mo pa bala na. Ay nako, ang buhay talaga. Samtang high value target or high value drug personality sa probinsya sang Capiz ang nadakpan sa drug buy bust operation kag nagpositibo sa drug test. Wala na, may resulta na sang drug test nga gin kuan karon gin patigayon sa sining suspect nga nadakpan sa aton sining mga kapulisan paagiya sa drug buy bust operation diri sa or sa nakiligad gidamang diri sa aton sa siyudad sang Rojas. Samtang sa iban pa nga mga balita naton sa balita lokal, second booster dose vaccination magasugod na. Ini ang ginanonsyar ni Mayor Ronnie Dadibas nga magasugod na ang pagbakuna sa second dose booster sa mga
health workers, senior citizen kag mga immunocompromised nga mga pasyente para sa dugang nga proteksyon kontra sa COVID-19. Ini ang sunod diri nga mas luyag karon nga magpabakuna or sa mga luyag magpabakuna magkadto lang sa SM Rojas Transport Hub halin Lunes tubtob Biyernes. Luwas lang kon holiday. Umpisa alas 8:30 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. O ara ano ni pwede ni walk-in, pwede ni para sa tanan. O galing kiting nambal diri nga para lang sa mga health workers, senior citizen kag mga immunocompromised patient. O didto kadto kumuto sa kuano sa isada ka or sa terminal hub no, sa isa ka dako nga mall diri sa siyudad sang Rojas. Samtang duha ka adlaw nga ginpatigayon nga licensing or license to possess and permit to carry firearms no, nangin successful nga ginpatigayon diri sa may siyudad sang Rojas. So aton na karon nga pag isa-isahon kag tagaan man sang pagtamod diri sa aton sining pagpangalagad ang ining nasambit iyang mga balita, mga headlines nga aton sining ginato pang plastar sa inyo diri sa aton sining pagpangalagad samtang ang pinakauna nga beach forest sa Capiz makitaan kuno didto sa may Banwas ang Pilar. Timo ning isa sa mga gina-consider karon nga pinakaunang beach forest sa Capiz matapos opisyal nga gindeklarar pinagi sa ginpermahan nga executive order ni Mayor Arnolda Perez. May kalaparon ini nga 6.9 hectares nga nahamtang sa may barangay San Ramon. Ini ang deklarasyon ang tikang agud nga maprotektahan ang beach forest, agud nga makabulig para sa pagtap na sang climate change nga natalana man ini nga pagasundan sang pagperma sa Memorandum of Agreement kaupod ang Department of Agriculture or Department of Environment and Natural Resources angot sa pagdumala sa nasambit iyang lugar kag suno diri sa ka-engineer Joyce Lim kag Mr. Bal Piapi sang Menro Pilar. Ginpahayag diri nga plano man sa karon sang lokal nga gobyerno ang nga magluwas sa pagtanom no, luyag man nila nga mabalik ang madabong nga mangrove sa lugar. Isa sa mga gihap or isa man sa ginaplano sang ila sini nga talatapan kung matagan sila sang dako nga pondo nasyonal o kung lokal man amo ang pagtukod sang floodway kag river control agud nga mabalik ang maayo nga pag-ilig sang tubig nga makabulig sa Capiz. Natigayon man nga makiginala ang Menro sa nagkalalain nga mga ahensya sang gobyerno kaangay sang DPWH, BFAR, DNR kag Kapenro para sa pangalap sang kinanglanon sini nga pondo sa pila ka bahin sa dugang pang mga balita ngati or sa piyak ka bahin nagapang-imbitar man ang mga Pilareños sa ila siniduwa ka simana nga or 2-week long celebration sang Tagbuan Festival no, kadungan sa ika-157 anyos nga founding anniversary no, nga nagsugod sang Mayo 29 kag religious fiesta sa Hunyo 12 kon sa din adlaw-adlaw mayara sang ginapreparar nga programa kag aktibidad no, nga makalingaw kag makisinadya ang ila sini nga mga bisita didto ya sa Banwasang Pilar. Ini ang ini nga selebrasyon duha ka semana, puwerte kalawig
nga selebrasyon sang sang banwa sang Pilar sila sini nga nga fiesta didto kag kung sa bagay may lakip na diri ang ila sini nga founding anniversary sang ilaman sini nga banwa. Ti isa ini sa mga pilaman ka tuig nga why sila why maka-enjoy ang mga taga banwa sang Pilar. Ti subong siguro. Basi kung matagaan tsansa. Iti nagumpisada na ang ila sini nga pag patigayon sang ila sini pila ka mga programa man didto iya sa nasambit nga banwa sa pagpanguna man sang ila sini nga alkalde Mayor Arnold Perez. Oras naton 31 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aton sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa nga mga balita naton lokal, pagtaas sa sweldo sa mga workers sa Western Visayas, aprobado na. Aprobado na kuno sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board, RTWPB, Region 6. Ang pagtaas ng sweldo sa mga workers sa Western Visayas. Suno sa kay Doli 6 Director, Sixto Rodriguez Jr., ang minimum daily wage pay sa non-agricultural or industrial subong man sa commercial workers ang 395 pesos nga minimum wage nila mangin 450 pesos. So ang from 495 mahimo na nga 450 ang ila sini nga daily minimum wage. Kag ang 420 naman sa mga empleyado nga yara sa establishmento nga may napulo ka mga trabahante. So meaning kung ang imo abi nga kumpanya mga around 10 workers lang or 10 employee ka lang niya, so ang imo nga pasweldo sa ila ara lang sa 420 20 pesos per day sa mga establishment na, no? Samtang ang 315 nga daily minimum pay para sa sektor sang agrikultura ang mangin 410 na. Tiginaprobahan man sang RTWPB ang pagtaas ang monthly minimum pay sang mga kasambahay sa 4,000 pesos tub 4,500 pesos. So sa mga timbang na dalaman sila pataasan man. So ang nasambit nga pagtaas ang kinahanglan sa pag-review sang National Wage and Productivity Commission, agud nga ini ang mapatigayon na nga mapatuman kag ma-implementar diri sa aton sa Western Visayas. May nag-comment kasi nga mayo pang sweldo gataas pero ang mga putot gapabilin lang sa gyapon nga putot. Ay nako. Sige lang bla. Ibatuna na lang kung ano ang ginhatag sa imo nga height. Ay nako. Sige samtang sa iban pa nga mga balita naton. Alright, sa aton sini nga pagpangalagad oras naton 35 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aton nga pagpangalagad. Samtang pangayaw diri sa syudad sang Ruwaso bangod sa pagpangawat sang bisikleta sa kag
Abaw. Ginbilin lang sang tag-iya. No, sa kwan sa may Civic Center ging kawat mo. Oh, ti ara subong sa karsel, no? Ang gintupan sining nasambit iyang lalaki, no? Ining 23 anyos ba way ka man kaluoy ni ma, no? Ngawat timo di pa halin ka sililo nang mangawat timo nagkuan ka pabinturar ka gid nga magkadto di sa Rua City para dila mangawat. No? Sige, aton ni nga si Keron Dugay ang mga balita sa aton sining mga budyong patrol reporters. Samtang sa nasing naton, karsel ang gintupan sining sining 23 anyos nga lalaki matapos nga nagpangawat sa didto sang bisikleta sa may Dinggoy Rojas Civic Center diri sa siyudad sang Rojas. Naging kilala ning suspect sa kay Alvin John Estrera, estudyante kag residente sa barangay Lapu Sur, Iloilo City. Sandig sinisal ng investigasyon ni Police Staff Sergeant Emil Caldillo sa Rojas Component City o Rojas Component City Police Station nga sang tinalikdan nga Mayo 6 sa sining tuig ginpark sang 16 anyos nga lalaki ang iya bisikleta sa guwa sa Civic Center agud nga maglantaw sang basketball. Apang sang iya sining pagguwa wala na ang among nga bisikleta. Kag natigayon nga madakpan ang suspect matapos nga ginpost sini sa marketplace sa Facebook. Ay abaw. Isog ang imo nga buot no nga i-post mo sa marketplace ang kinawatan mo ba? No? Ginpost niya sa Facebook ang bisikleta kag ini ay nakita man sang biktima rason nga gintransaksyon niya ang suspect. Naibaluan nga nagpadulong gid lamang ang suspect sa siyudad sa Rojas agud magbisita sa iya sini nga nobya. Kag sa karon natalana na nga pagapasakan sang kaso o sa nagkakayong kaso ang suspect may kang tanan sa sining pagpangawat niya, no? Sang sining bisikleta maugin post niya pa 5,500 pesos, rush for sale. Makimit up lang yanda kay kinanglan gid ang kwarta. Ba ka animalis nga klase sang kawatan niya. IFM 93.9 RBI IFM 93.9 RBI. Alright, oras naton 39 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aton sining pagpangalagad sa aton sining mga suki kag sa aton sining mga kauturan sa iban pa nga mga balita naton aton sining pagatutukan kag tagaan man sang pagtamod diri sa aton sining pagpangalagad. By the way, ginatamyaw naton anay gali, no? Ay ba basi malipat ako black ron, no? Ang aton sining mga viewers, no? Sa aton sining pagpangalagad diri sa IBC DYJJ Rojas, no? Sa mga live streaming naton or sa aton sining sa aton sining mga suki nga naga-monitor diya sa aton sining pagpangalagad. Dali lang kay pang isa-isahon ko anay kamo ha. Sa kay Ma'am Cristina de la Cruz nga naga-monitor kag nagatutok man diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning gid. Naka-monitor sa aton sining palatuntunan. Dali lang ha kay tingnan to ang mga nag-view sa aton. Sige ari. Sa kay ML Lawson. Good morning. Good morning kay ML Lawson nga naga-monitor man ri sa aton sining pagpangalagad. Samtang
Dira sa kay amigo naton Gifford Miyagi Coloma. Nga nagatutok man rin sa aton sini nga pagpangalagad dira sa may Cavite. Thank you gid. Madamo gid nga salamat sa padayon nga pag-monitor kag pagtutok man rin sa aton sini nga pagpangalagad kag dira sa kay Kas Rebecca Salazar Baroka nga naga-monitor man. Good morning. Di sa aton sining pagpangalaga. Kag standby ka mo ha. Kay sa aton sining pagbalik isikyaron ta ang mga detalye sa mga balita. Sa aton sining mga budyong patrol reporters pagkatapos ang pila ka mga importante naton nga mga pahibalo upod sa aton sining technical partner sa Master Control, broadcast technician naton budyong Manny Albao. Standby. IFM 93.9. Gahang. Ini ang IBC Intercontinental Broadcasting Corporation. DYJJ 1226 sa lilisuan sa inyong mga radyo. IBC DYJJ nagawaragwag ikan sa Rojas City, ang seafood capital of the Philippines. IBC DYJJ katapo sang KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DYJJ Radyo Budyong, ang tingog sang Kapisenyo. Bantayan ang pagpalayag sang bag-o nga mga palatuntunan sang IBC DYJJ Rojas Budyong Panay live via Facebook kag babatian sa lilisuan sang inyo mga radyo 1296 kHz. Mga palatuntunan nga magalingaw sa inyo, mga impormasyon nga dapat mahibaluan. Alas 5 tubtob alas 7 sang aga Budyong Pamukaw-Pukaw upod kay Budyong Robert Nem. Alas 7 tubtob alas 8 sang aga Budyong Balita upod kay Budyong Bingbing Josue. Alas 8 tubtob alas 9 sang aga Budyong Kapihan upod kay Budyong Cora Paniergo Robles. Alas 9 tubtob alas 11 sang aga Tatak Pinoy Pusong Pinoy upod kay Budyong Elinor Defensor Reyes. Alas 11 tubtob alas 12 sang udto Budyong sa udto upod kay Budyong Rena Manubag. Alas 12 tubtob alauna sang hapon Budyong News Update upod kanday Budyong Elinor Defensor Reyes kag Mami Lucy Villaruel. Alauna tubtob alas 2 sang hapon ang pagbalik sang Minsay sang Paghigugma upod sa inyo alagad Cora Paniergo Robles. Kandila, kinki, sigarilyo, iniga may lamang ang mga butang, apang kung mababayan, makatugas ang dako nga halit sa aton tanan. Likawan ang makahalalit nga sunog. Siguraduhon nga patyon antis ihaboy ang mga opusang sigarilyo sa basurahan. Bantayan ang mga ginasindihan nga kandila kag kinki. Siguraduhon nga malayo ini sa mga panapton kag iban pa nga mga butang nga madali maduktan sang kalayo. Likawan man ang ginadumilian nga jumper, ini makatugas ang sunog bangod sa iligal ang koneksyon sang kuryente. Sa tion sang kalamidad, hindi magpanik. Makig-angot gilayon sa Bureau of Fire Protection kag magtawag sa 6210-221. Mangin responsable, mangin alisto. Ang lamok nga may dala sang virus nga Aedes aegypti ang nagadulot sang sakit nga dengue fever. Ang mga maluya o kunkulang sa resistensya sa lawas ang masami ginabiktima sini. Mayara sang duwa ka klase ang sakit nga dengue. Ang dengue breakbone fever kag ang dengue hemorrhagic fever. Magpanglimpyo sa sulod kag wa sang balay kag ihaboy ang mga posible nga pangitlugan sang lamok. Kaangay sang mga kariton, masurahan, kag mga kaang. Gilayon nga magkonsulta sa doktor kung ikaw nagaangkon sang mga sinyalis o kung sintomas sa sakit nga dengue fever. DYJJ, ang tingog sang Kapisenyo.
balik din sa aton nga pagpangalagad oras naton. 45 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5. Sa aton sini nga pagpangalagad. By the way, ginatamyo na aton nanay. Good morning. Migobert kag happy birthday to my wife, Maribel Kerao de la Ostia. Oy, Sir Pompi. Mayong agagid, no? Sir Pompi de la Ostia. Naga-celebrate ang iya sining misis sa subong adlaw sa iya sining birthday. Gani, happy birthday kay Ma'am Maribel Kirao de la Ostia. Sa din subong sir sa sa kwan sa Pontevedra. Di gani, Pontevedra ka mo sir, no? Or diri sa may tisa subong. Hi, good morning Sir Robert, pamukaw-pukaw. Dito ngayon pa lang kami matutulog. Manugtulog pa lang kuno tayo sila ni Ma'am Josie Cabalo ho. Kaling ti dito siya sa Jordan mo. O pagrit lang dyan sa sister-in-law ko, Mrs. Rosemay Cabalo dyan sa Manhoy or Barangay Manhoy, Dao Capiz. Good morning kay Ma'am Rosemay Cabalo. Milboy Hamero, morning idol, pabati naman sa kaibigan ko na naka-live sa'yo, idol, Balintaw, Manila, kay John Ilomba, kag kay Mrs. ko nga nagapamati sa imo sa Iloilo, Ronally Hamero from Milboy Hamero, dini sa kuan ka sa Pampanga or Pangpanga ano man Pampanga siguro ni. Salamat gid idol. Salamat man kay Melboy Hamero kag sa kay misis niya da kay Ronally Hamero nga nagapamati gid sa may bahin sang siyudad sang Iloilo. Kay Ma'am Josie Cabalo, happy birthday lang sa kanya. Birthday man ni Kwan? Birthday man ni sister-in-law mo? Sige, happy birthday kita. Kay amigo ko, Engineer Michael Salinas. Maayong aga, amigo Bert, mga pita. Patanggal sa tuyo. Tuyo pagidmig. Tuyo ka pagid. Din ka nagapulaw nga permi ka lang tuyo. Sige salamat na Engineer Michael Salinas nga naga-monitor man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag kay Ma'am Ned sa Hambala. Good morning sir. Sige salamat man Ma'am Ned Sambala nga naga-monitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Jeneline Anado. Good morning Ma'am Jeneline. Kay Army La Chica. Good morning. Sa liwat kay Sir Melboy Hamero, good morning. Kag sa kay Ma'am Milady Lopez, good morning pagid. Kag kay amigo G. Ford Miyagi Coloma. Thank you gid sa inyo sini nga padayon nga pag monitor kag pagpamati. Diri sa aton sini nga pagpangalaga this time. I-check naton ang mga nakalinyada or mga naka-standby nga mga balita sa aton sini nga mga budyong patrol reporters. Sino na chip ikaw? Sino nahon ko? Daligid lang. Kay i-check naton ang mga detalye sa mga balita. Pod kay budyong Manny Albao, may kang tanan sa high value target nga drug personality. Diri sa probinsya sang Capiz na dakpan sa drug buy bust operation sa aton sini nga mga kapulisan kag nagpositibo sa drug test. Budyong Manny, standby. BC Patrol Report. Budyong Manny sa report, please go ahead. Nagpositibo tis ang isa ka construction worker nga ginakabig high value drug personality sa probinsya
nadakpan sa gingkasa nga drug bypass operation sa bahin sa Paragon Village, Barangay Dinginan, Roa City. Iniging kumpirma ni Police Lieutenant Colonel Francisco Paglia sa Provincial Drug Enforcement Unit. Matandaan naging kilala ang suspitsado kay Uriel Arandes, 34 anyos, kag pumulayo sang sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Roa City. Nakuha sa posisyon ni Arandes ang 3 kasasye sang suspected shabu kung sa diin nagabili ini sa 80,000 pesos. Ang street value sini 7,000 nga bypass money, cellphone, isa ka motorsiklo kag drug paraphernalia. Napasakaan naman sang kaso nga paglapas sang RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang nagapabilin ini sa kustudiya sang Roa City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa budyong pamukaw-pukaw sang IBC DOJJ Budyong Panay, inisi Manny Albaw ang tingog sang Kapisenyo. IBC Patrol Report. Alright, madamo gyud salamat sa report upod kay Budyong Manny Albao. May kang tanan sa sining pagkadakop sa isa sa mga high value target sa drug suspect. Diri sa aton sa syudad sang Rojas. Ting ni mag-utod ding mga nadakpan sang aton sining mga katapos ang kapulisan. O na din dakpan ya utod na preso tapos sunod nadakpan naman ining si Arandes kanyo. Dira sa may area sang Barangay Dinginan. Pero taga Punta Tabok siya, no? Taga Barangay Punta Tabok, Rojas City. Alright, sa aton sini nga pagpangalagad. Si karon taman mga balita upod kay Budyong Joel Juliano, kaso sang dengue diri sa Western Visayas. Padayon nga ginamonitor sa aton sini nga Department of Health matapos nga may pagsaka kuno sa kaso sang dengue. Kag PRO6 nakalista sang 227 ka mga gun ban violators. Ini base sa ginpagwa sa aton sini nga Police Regional Office number 6. Sa detalye sa mga balita, Budyong Joel Juliano, standby. IBC Patrol Report. Padayon nga ginamonitor sang Department of Health or DOH ang clustering sang mga kaso sang dengue sa 77 nga barangay sa Western Visayas. Sunod sa DOH, kapin sa 45 sa mga barangay ang makitaan sa Negros Occidental samtang may mga nailistaman nga kaso sang dengue sa pilang ka barangay sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz kag Iloilo City. Nailistaman ro pinakadamo nga kaso sa Negros Occidental nga umabot sa 657 kung diin 5 ang namatay kag ginsundan sang Antique nga may 400 nga kaso kag Bacolod nga may ara 139 nga kaso. Samtang ginklaro sang DOH nga bisan nagataas ang dengue cases sa Western Visayas, wala pa man ini naabot ang alert level threshold. Sa ibang balita, nakaabot ang Police Regional Office or PRO6 sang kapin sa 227 nga mga gun ban violator sa bilog nga Western Visayas. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapaghambal sang PRO6, umabot sa 86 nga mga violator halin sa Negros Occidental, 41 sa probinsya sang Iloilo, 28 sa Aklan, 21 sa Antique, 12 sa Capiz, 8 sa Guimaras, 22 sa Iloilo City, kag 19 sa Bacolod City. Nakakumpiska man ang ahensya sang 129 nga mga nagkalain-lain nga kalibre sang firearms kag 114 nga deadly weapons. Madumduman nga base sa ginpagguwa nga COMELEC Resolution 10728 hugot nga ginabawal ang pagdala sang baril o kung anumang hinaniban sa guwa sang panimalay umpisa Enero 9 hasta Hunyo 8, 2022. Dugang pa ni Solis, pagasugtan lamang ang pagdala sang baril pagkatapos sang nasambit nga petsa basta may ara nga lisensya kag permit to carry outside of residence. Para sa programang Pamukaw-Pukaw sang IBC DYJJ Budyong Panay, ini si Joel Juliano naga-report. IBC Patrol Report. Alright, now madamo gyud salamat sa report upod kay Budyong Joel Juliano. May kang tanan sa sining padayon nga gina monitor sang Department of Health ang kaso sang dengue diri sa aton sa Western Visayas.
Ngani sa aton sini nga mga kauturan ba maghalong gigamuhan. Hindi kamo mag pasayang-sayang da sa mga lugar nga medyo malamok kag ang inyo sini nga palibot. I-maintain ninyo nga malimpyo, no? Ang mga ang mga nagapulundo nga mga tubig kuano nyo pang ulaon yun ra. Hindi nyo pagpabayaan nga nakatiwangwang lang ang inyo sini nga mga ginpang pundo nga mga tubig like sa mga drum nyo dra or sa mga tub, para nga hindi pagitlugan sang sining lamok. Good morning sa kay good morning sir, halin kay Ma'am Milady Lopez. Good morning panamyaman halin kay Ma'am Jeneline Anado, Melboy Hamero. Salamat gid sa pagrit idol. Sige, salamat man sir Melboy Hamero. Kay Mary Joy Del Olmo. Good morning Robert. Sige, good morning kay Ma'am Mary Joy Del Olmo nga naga-monitor diri sa aton sini nga pagpangalagan. This time i-check naton ang detalye man sa mga balita upod kay Budyong Inday Eleanor Defensor Reyes. Ang ining mga panawagan sa mga drivers sang dugang nga plete bangod sa padayon nga pagtaas ang gatong kag wage increase sa Western Visayas ay nag-epekto na. Diri sa Western Visayas nag-epekto na kuno kahapon. Umpisa June 5. Subong na may epekto pizza sa mabalana na sa aton sa makauturan kung may ara sang pagsaka na sa presyo sa sweldo. Good morning all classmate, kumusta? Good morning Liwat, God bless. Classmate ko si Mary Joy. Okay. Si Mary Joy Ganiya guro ni. Mary Joy Ganiya Del Olmo. Good morning gid. Naglain na mo apelyido kay nagpamana kanabi mo. Adrian Patricio, good morning sir. Good morning da si mo Adrian. Sa amigo ko da sa Barangay Bungsoan, Adrian Patricio nga naga-monitor dira sa may Barangay Bungsoan sa Banwasang Dumaraw. Regards na sa imo nga sa imo sining tawag ni the best nga pamilya. Yes Bert, tama gid. my classmate Mary Joy Ganiya Del Olmo. Di ka gani gatudlos bong maestra na nimo. Kag sa classmate ko dari na Galan Cortez. Mayon ang nga pagpamati sa mga classmate ko sa Gimaras. Kay classmate ko pagid Bilin Estilioro. Mayon ang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. This time i-check naton. Hey, detalye sa mga balita upod kay Budyong Inday Eleanor Defensor Reyes. Budyong Inday, standby. IBC Patrol Report. Dahil sa report, please go ahead. Kauturan naton sa bilog nga probinsya sang Capi sakop ang sentro ng syudad sang Rojas. Kag area ng mga natipon nga balita para sa Budyong Pukaw. Subong nagapanawagan ang pila ka mga drivers sang public utility vehicle sa duga nga pamasahe bangod sa padayon nga pagtaas na naman sa presyo sang produktong petrolyo. Ini ang ginpahayag ni Anthony Siloso, chairman inisang Hamindan Transportation Cooperative, kag jeepney operator nga may ruta ini sila nga Hamindan Camperalta, kung sa diin ginpahayag sa mga ini nga hindi bastante ang ila kita bangod sa pagtaas ang presyo sang gatong. Dugang pa ni Siloso nga dako na ang isa ka gatos nga mayara sang may ihatag papauli sa ila balay sa bilog na ini nga adlaw nga biyahe apang hindi ini bastante sa mga kinahanglanon sang isa ka pamilya. Bangod sa pagtaas ang presyo sang gatong, pila ka mga drivers na subong ang naguntat na sang pamasada. Dugang pa ni Siloso, maswerte kung madamo sang pasahero nga magasakay apang tumalagsahon lamang ini nga matabo. Ginpayag pa sini nga hindi man sila basta-basta makapasaka sang pamasahe bangod may ginasunod sila nga taripa kag ginahulat ang mando gikan mismo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Sa iban pa nga balita, epektibo kahapon nga adlaw, Hunyo 5, ginapatuman na ang minimum wage increase diri sa bilog nga Western Visayas. So halin sa 395 pesos, mangin 450 na ang ini sa non-agricultural, industrial, kag commercial sector nga may masobra sa napulo ka mga empleyado. Sa mga empleyado man nga may napulo ka bilog panubo, nagikan sa 310, mangin 420 na ini. Samtang sa agricultural sector, halin sa 315 pesos nga daily minimum pay, mangin 410 na ang ila mabaton. Sa aton mga kasambahay o kon mga timbang sa balay, mangin 400 or 4,500 pesos na ang ila sini nga bag-o nga monthly salary. Samtang sa iban pa nga balita, makitaan sa Banwasang Pilar ining pinakauna nga beach forest sa Capiz. Matapos opisyal ini nga gindeklarar, pinaagi sa ginpermahan nga executive order ni Mayor Arnold Perez. May kalaparon ini nga 6.9 hectares nga nahamtang sa Barangay San Ramon. Ini nga deklarasyon ang tikang agod ba protektahan ang beach forest, agod makabuligtap na sa epekto sang climate change. Natala naman ini nga pagasundan sang pagperma sa Memorandum of Agreement kaupod ang DENR angot sa pagdumala sang nasambit nga lugar. Suno kay Engineer Joyce Lim kag Mr. Val Piapis sang Menro Pilar, ginpayag sini nga plano sa karon sang ila LGU nga magluwas sa pagtanom, luyag Manila nga mabalik ang madabo nga mangroves sa ila sini lugar. Isa man sa ginaplano sang ila talatapan kon matagan sila sang dako nga pundo sang national o kon lokal, ang pagtukod sang floodway kag river control agud mabalik ang maayo nga pag-ilig sang tubig nga makabulig sa probinsya sang Capiz. Natigayon man nga makighinala ang Menro Pilar sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, kaangay sang DPWH, BIFAR, DENR, kag Kapenro para sa pagpangalap sang kinahanglanon nga pundo. Sa piyak nga bahin nagaimbitar man ang mga Pilareño sa ila 2-week-long celebration sang Tagbuan Festival. Kadungan sang ila ika-157 nga founding anniversary nga nagsugod sang nagligad nga Mayo 29. Kag religious fiesta nila sa Hunyo 12 kung sa diin, adlaw-adlaw mayara sang ginapreparar nga mga programa kag aktibidad nga makalingaw kag makasinadya sa ila man mismo mga bisita. Para sa programang Budyong Pamukaw-Pukaw sang IBC Budyong Panay, Budyong Eleanor Defensor Reyes, nagareport. IBC Patrol Report. Alright, now, madamo ging salamat sa report po kay Budyong Inday Eleanor Defensor Reyes. May kagtanan sa sining panawagan sang sang mga driver ang padugang or dugang panawagan nila nga pagdugang sa pelitihan tungod sa sining wala na untat nga pasakay presyo sang gatong na ano na ning kada simana nagabakal to sa gasolina kag or petrolyo to sa guaaw nga daw wala na niya untat ya sinakay. Ano ni kada simana makapadala ang barko di sang or makakuha ang barko nila to sang sang gatong sa iban nga pungsod. Nga daw ay na untat saka ni. O lang tawabla ligad si Mana nagpa-rollback ang gasolina sa 1.20 hasta 1.60. Pero sa buwas naka-schedule nga magpasaka sila sang 250 pesos. Namakon mo binawi naman nila. O ang sa diesel kuno mga size pilagid 6 pesos sobra ang i-increase naman sa diesel. Gatayabaw naman niyang tanan-tanan nga mga nagagamit sang ilas lakyan nga diesel ang gatong kag. Di bala Maricon Galia Mallorca. Happy listening nanda mama. Mayo yes Engineer Michael Silias kay gabatsyag di bulsa ya sang kataason sang gatong. Eman ga bisikleta sa hindi a joke. Four wheels di bala Engineer Michael. Galing kiti subsidize mo sa kumpanya mo, di ba?
Tani sa amon chip money, among rin chip money, yung ginaidiyahan among kung paano kami makagamit tubig igatong lang sa fuel namon sa sasakyan. Areo, ang presyo hanay buwas sang gatong or sa fuel price advisory. Bad news naman tama sa mga motorista ang big time oil price hike. June 7, presyo sa gasolina 2 pesos kag 65 sentimos hasta 2 pesos kag 80 sentimos kada litro ang isaka nila. Sa diesel 6 pesos kag 40 sentimos tub 6 pesos punto 70 sentimos. Grabe, garagoy naman yang mga nagagamit sang diesel kag ang sa kerosene 5.15 to 5.30 5 pesos to 30 centavos, no? Or 5 pesos and 30 centavos ang isaka kada litro. Wow, grabe na gid ni. Daway na ni untat pagkatapos dason si mana lituhon ka lang nila, intuon kanila nga may oil price hike naman. Or oil price rollback no. Pero laban amo sing nga laban bawi pero ang laban giyang saka sa bawi. Ito man, di ba Nick, Mary Joy, Dear Olmo, bati mahalan ni si Nick si Mary Joy, okay, dito lang sa Gimaras, da medyo makakinot-kinot sa to sa iyang pamasahe, siguro gamit man sa salakyan niya. Pero kung dire ka sa pero sa amon chip money, adlaw-adlaw chip money sa Ibisan gapuli. Ako kada semana sa Iloilo gapuli. Pila nga daan ang ikonsumo mo sa gasolina? Okay. Ay, grabe. Are you ready? Mayo lang niyang mga Bombay. Mayo lang niyang mga Tod, no? Ang mga Bombay kaya pa 5-6 pa. Ang mga ati kag mga badyaw ay nikbatyag ya. Man gagamit sa lakyan mo. O kung magamit mas lakyan, makabit lang sa lakyan, malumpat nang nadayon. Ang suga nila libre kay street light sa syudad ginagamit nila. Ang balay nila minilyon pa kay tidalom ang atop pa lang milyon na. Okay. Kay ang atop nila tay-tay mo. Ay nako. Amod din naga pala nago subong mga badyaw man. May mga badyaw kung makita din sa syudad. Pero pagkagabi hindi mo mabalangon din sila gawkmong. Oh. Pasi naga-hotel na sila. Sa una makita mo sa mga dalom tay-tay no. Tingnan nga kilid sa mga building, mga sarado, mga establishmento pagkagabi aras sila ligid sila sa mga ate. Subong di kakita kay napanglagas sila kag pangdakpon kag papulion to sila sa Mindanao. Ay subong di mo kita Bombay basi ga hotel na ni. Ay nako. Oras na ton 30 9 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 sa aton sini nga pagpangalagad. Dire kita sa iban pa nga mga balita nato no. Kay April Rose Alcoranda, good morning Ping. Sini Haro Villa. Ay balis ka daw Rolando Alcoran Harovilla kag sa kay Regine Martin Panergar. Good morning da sa inyo nga naga-monitor kag nagapamati di saton sini nga pagpangalagad. Judy Contreras Barlongay, good morning. Kay Col GC Contreras, mati Col. Are you ready? Sige, madamo nga salamat. Pastor GC Pastor Jesse Contreras, good morning. Kag sa kay Ma'am Cecil Contreras, good morning. Nga naga-monitor man rin sa aton nga pagpangalagad. Kay Rolando Alcoran
Harovilla. Thank you nang. Likewise, halong man and good morning Budjong. Sige, salamat. Kay Ma'am Claire Cassandra. Good morning sa Robert Salazar. Kag sa Bugos nga taga Rojas Capiz. Salamat Ma'am Claire Cassandra. Kag stay safe sa aton mga port screener. Budjong Robert Salazar Nem. Nagapulaw Bugtaw na serbisyo sa probinsya. Ay, tuod ka peng. Gapulaw Bugtaw na sila. Kay Nini Pili Elevencionida. Good morning. Morning everyone, especially si Mumanoy, Sir Robert Salazar Nem, daog kag pierde walang personalan. Good service lang sa Banwa. Halong. Sige madamo nga salamat ni. Halong kita permini ha. Nini Philly 11 Shuri. IBC DYJJ, good morning. Buwas lang kita. Ay, okay. Okay, nag-greet sagli sa ako na lipatan ko blang. Why ko why ko matamyaw dayon ti siling ko buwas ta lang katamyawon. Tiara na Nini Philly ha. Good morning lang da kag happy listening gid. Sige na lang taas gatong sir. Sir Robert, kaluoy lang ang mga motorista. Mag-bike na lang kita sini. O gani, ma'am, no? Muni pagbalik ta bisikleta ni. Di gani, mabakal kita e-bike bala. No? Parang makaminus. Galing kayo mo mangyapon. Mahal mangyapon kuryente kon. Mag-charge ka sang e-bike mo. Ano na lang aton ubrahon siniman para nga makaminus-minus kita. Romel Han Astrologo Hamero, likewise like your video pamukaw-pukaw sa Budjong. Sige, good morning gid. Muni gurong misis ni Kwan, misis ni Sir Melboy Hamero. Sige, salamat gid sa inyo sini nga pagtutok ag pagmonitor dahil sa aton sini nga pagpangalagad kay Ma'am Evelyn Braga. Good morning man kag mayroon na nga pagpamati. Okay. Dahil sa aton sini nga pagpangalagad. Alright, sa aton sini nga mga kauturan, no? Ang oras naton 13 minutos na nakaligad sa takna nga alas sa aton sini nga pagpangalagad. Kuan lang kamuda ha. Sige lang send sa inyong mga greetings na. Kay pangbasahon ta na karon antes kita magtapos sa aton sini nga mga balita. Nga ginatutukan rin sa aton sini nga pagpangalagad. Ang kuan karon ang tawag ni ang aton sini nga mga update sa balita naton sa international. Australia ginreklamo ang pagpalapit sang Chinese fighter jets sa ilang sa ilang sining lugar. Ginakusahan karon sang Australia ang piloto sang Chinese fighter jet bangod sa pagpalapit sini or sa pagpalapit nila sini sa sang ila sining eroplano sa West Philippine Sea. Nagpagwa sunod diri ang nasambitan nga Chinese fighter jet sang flare malapit sa Australian surveillance plane. Magluwas pa diri, nagbuya man ang mga inisang chaff o kon isa ka anti radar device nga ginlakipan sang magagmay nga aluminum kag nasulod sa makina sang eroplano or nagsulod sa makina sa eroplano sang Australia. Kita mo lang katuso ning mga chikwa nga ni. May buluhan nga ginsiling ni Australian Defense Minister Richard Marles nga delikado ang ginhimo sang nasambit iya nga Chinese fighter plane. Kaya na pang tiruhon taka lastiko ng ilang pang mga kirhat ka mo. Hindi pagiging mo maguntat sang katuntuhan yun sa West Philippine Sea. Bantay lang ka mo. Kay
panginit na gani ang tanan-tanan nga mga kwan, ang tanan-tanan nga mga nasyon nga apektado sa ginaobra nyo. Ay, ambot lang kung di ka mo pamuluton. Ay, oo, gida. Why ginubrahon ni sila kung di maghimo sang kunano nga mga kalakasan nga pwede nila himuon agud nga makapanghalit sila sa sa mga kaiping nila nga mga nasyon. O lang tawab la brand lang isang dinggi ngani kay sila ni sila gini nagpalapta mo. Oh, kay si Bro Roldan Escorido, maayong aga Bro Robert, ga-monitor ko di sa Makati City. God bless us all. Oh, mayroon na nga pagpamati bro. Nakapangapi ka na, no? Kay sigurado ko malahalon iyang kapi nga ginasuyop mo na permi. Samtangin pa siguro karon sa Department of Social Welfare and Development nga may bastante nga supply ang ahensya para sa paghatag sang ayuda sa mga residente nga napektuhan sang paglupok sang bulkang Bulusan sa Sorsogon. Suno kay Marites Kismorio, ang Social Welfare Officer 2 kag tagpamaba sang Disaster Risk Reduction Management Section sang DSWD, particular na sa mga napektuhan sang asphalt nga ang mga banwa sang Huban kag Irosin. Kinabulubanta nga yara sa kapin 1634 ang pamilya sa Huban nga apektado sang madamol nga abo, samtang wala pa sang nakapagwa sang numero ang iban iyang mga lugar malapit sa bulkan. Suno kay Kismoro, wala pa sang ginapangayo nga ayuda ang LGU, samtang nakapreparar na sila sang 25,000 nga family food pack. Magluwas pa ang mga sa mga food items kag ginsiling naman nga suguran ang pagpanghatag sa mga ini sa tion nga makabato na sila sang request nagikan sa apektado nga mga local government unit. Magluwas sa food pack, may mga tinawo sunod diri ang ahensya nga maghatag sang bulig sa mga nagakinahanglan nga mga residente. Kapareho sa mga pagbulig sa pag-evacuate sila, no? Para nga ini sila ang manasig nga makasaylo. Halin sila nga mga lugar pakadto sa mga evacuation center. Samtang sumugod sang nagrigid nga Mayo 27, activated na ang Davao Defense System. Ini ang inibilang pagpreparar sa hilapit nga inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio sa laging handa public press briefing. Ginsiling ni Davao City Police Major Maria Teresita Gaspan nga tinutuyo sini nga mangin maayo, malinong kag luwas ang pagpanumpa ni Vice President-elect Sara Duterte. Suno kay Major Gaspan, ang Davao Defense System isa ka tactical kag operational strategy kung sa diin ginpasanyog ang checkpoints sa tanan nga mga tri-borders pasulod sa lugar, kag sunod ri ang tanan-tanan nga mga salakyan kag pasahero ang gina-inspeksyon. So may baluan nga yara sa kapin na 20 ka mga police personnel ang gin-deploy para sa nasambit yang aktibidad. Samtang talana naman sa Hunyo 19 ang oath-taking ceremony ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio, no? Dito sa bahin na siyang Davao. So, bulubantayan o lato-laton sa aton si makauturan. Kati halos preparado na gito. No? Nakapreparar na ang aton sini nga ang aton mga kapulisan didto sa may area sang Davao sa pagpasiguro nga matawhay kag malinong ang pagsumpa sa aton sini nga Vice Presidente. Kape Barako bro, halin sa Batangas.
Aba, may suki ka naman nga halintos Batangas, ha? Mayroon na bro nga pag-monitor, kag pagpang-api-kapi, no? Sa aton sining nga mga kauturan. Labi na sa may Makati. Oy, si kay Ma'am Jing Villaruel Riomalos, kag kay amigo ko Stephen Jingjing Montibon, dala sa may Apubay. Mahal na nga pagpamati, kag sa kay amigo ko Steve Martin Bidonia Fanega Senior, mahal na nga pagpamati sa Bangkok, Thailand, upod sa kay Ma'am Mecca Fanega. Oh, din ka mo, Golden State ka mo, kay si Buboy Buston. Mahal na nga pagpamati, boy, Samtang hindi na kinahanglan nga maalarma ang publiko angot sa Crimean Congo hemorrhagic fever o kon nosebleed fever virus. Sa laging handa public press briefing, ginsiling ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, base sa pagtuon sa mga infectious disease expert nga very low ang rest sa nga makasulod sa ang nasabit nga virus di sa aton sa pungsod Pilipinas. Apang kinahanglan sa gyapon ini nga preparahan kag padayon nga magsunod sa public minimum health standard ang publiko kapareho sang paghalong sa mga paghalong agud nga malikawan ang pag-angkon sang COVID-19. Isa pa dere naging eksplikar ni Berhere ang transmission sang nosebleed fever virus pamaagi sa ticks o kon kuto, kag mahimo nga makuha via human to human o kon nagikan sa mga kasapatan kag mapasa ini sa mga tao. So may buluan nga ang paglapta sa karon ang sa nasabitan nga virus ang sa bahin sa Middle East kag Africa. Ang Crimean Congo hemorrhagic fever isa ka viral disease, nga ang sintomas amo ang lagnat, muscle pain, headache, vomiting, diarrhea kag bleeding, kon sa din mahimo nga mangin liver failure ang imo sini sakit o kon ma-infeksyon. GSW ko perdi ko sa naliga, dapat makabawi ko subong. Sige bro, kung malapit-lapit ka lang, sadya gitani mo. Kasi kuan man, anytime pwede man. Samtang ang kaap karon nag-issue sang notice to airmen kadungan sang pag-alboruto sang bulkang Bulusan. So bali nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines sang notice to airmen NOTAM matapos ang periodic eruption sang bulkang Bulusan. Kag base diri sa advisory sang kaap, ginapahalong ang mga piloto nga mag-aagi sa Bulusan Volcano. Ebaluan nga ang NOTAM ang notice natapos sa sang tawag ni sang kaap or ang NOTAM ang notice nagikan sa kaap agud nga alertohon ang mga aircraft pilots bangod nga delikado ang delikado sa ilang flight nga ruta o kon location ang possible or posible nga nga magbutang sa alang-alang sa seguridad sang mga eroplano.
Tisuno sa kaap diri ang notam ang epektibo alas 12:21 sang hapon, tub alas 11 sang aga kahapon nga adlaw. Baluan nga gin taas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS ang alert status sang mga sang tawag ni sang bulusan o kon normal alert level 1 o kon low level unrisk, no? Ang panaog nga advisory sang aton sini nga PHIVOLCS. Samtang luyag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapaayo ang kalidad sang science, technology, engineering and mathematics STEAM, no? Education sa masunod nga magdumala sa Department of Education nga si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Sa vlog ni Marcos nga ginpost sini sa iyang FB account, nagapati ini sa isa ka komento sang iyang follower nga ang gobyerno kinahanglan mag-develop sang mas madamo nga mga kabataan nga may abilidad pag-abot sa science, ilabi na sa research and development. Ginsiling naman ni Marcos nga makasulubo lang bangod nga ang edukasyon pag-abot sa tawag ni sa mathematics kag science ang nagapangulihi kung ikumpara sa iban nga mga pungsod. So rason nga sa mga masunod nga administrator or administrasyon, ilabi na sa DepEd, kinahanglan nga hatagan sang pagtamod, no? Ang STEAM. Bangod ini ang kinahanglanon sa karon, no? Kag dugang pa ni Marcos nga importante ang nga mapataas ang kalidad sang edukasyon, ilabi na sa nasabitan nga mga subject, bangod nga kinahanglan sang mga kabataan nga mga Pilipino nga makatupong sa fast advancement sang technology. Nagadugang sa gihapon ang tawag ni ang aton sining ang importante nga mapataas ang kalidad sa edukasyon, ilabi na sa nasabitan nga subject, bangod nga kinahanglanon sa mga kabataan, no? Ang makatupong sa fast advancement kag sa mga teknolohiya nga nagagwa sa pagtuon nga ang grade 4 students sa Pilipinas ang pinaka nubo sa 58 ka mga kapungsuran nga nagaparticipate sa 2019 Trends in International Mathematics and Science Study nga ginpagwa sa itong nagligad nga Disyembre 2020. So diri, isa sa mga major areas nga kinahanglan tutukan sang DepEd kag pabaskugon ang instruction para sa mga kabataan kag sa mga estudyante. Timatanan nga ginbato ni Duterte Carpio ang nominasyon sa iya bilang masunod nga DepEd Secretary kag nagakonsulta suno diri sa base sa base sa mando or sa ginpabutsyag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos kung ano ang luyag sini nga i-prioritize pag-abot sa basic education. Samtang oras naton 30 minutos na nakaligad sa takda nga alas 6 aton sini nga pagpangalagad. Ginatamyo naton anay good morning gid sa kay migo naton Charlie Cordero
dala sa may sa may bahin sang probinsya sang Guimaras nga naga-monitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay kuandra kay migo naton Tuto Jomer Tachado, no? Kamusta lang na to? Kay amigo naton Omar Maro, kag sa kay kuandra kay Ma'am Junaline Francisco alias Gaga, no? Dala sa may barangay Ibisan sa Kudyan, no? Nga naga-monitor man diri sa aton sini nga pagpangalaga. Subong man sa iban pa nga mga balita naton, diri sa aton sini nga pagpangalagad, ginbasol karon sang ugangan nga lalaki ang live-in partner sang iya sining anak, bangod nga nangin rason ini sa pagsunog hungod sang mister sa ila sini kaugalingon nga puloy-an dra sa may barangay Kugon sa sakop sa syudad sang Rojas, mga alas 7:58 sang gabi sang tinalikdan nga adlaw sang Sabado. Okay, base sa investigasyon dre nagagwa, no, kag mismo ang amay ni Oliver Dudong Casador nga si Jaime Casador, no, nagpahayag o ginpahayag sini nga bangod sa pagpangimon ko, no, sang iya nga anak sa iya nga live-in partner, nahimo sini nga sunugon ang ila nga puloy-an kon sa din na ulamid ang duwa ka mga panimalay. Kita mo lang, tungod lang sa pangimon, ginsunog mo balay nyo, nakahalit kaya nang halit kaya sa imo isig ka pariyo. O te ano na karon kon pasakaan ka kaso, paano lang na? Alang magbudots ka. Ay nako. May baluhan nga nagpadulong sa banwal sa sapian si Pinky, asawa sang suspect. Kaginpayag nga wala makapauli sang duwa ka adlaw bangod nagpamaili. Ay namaili tinaidlaw siguro tudong. Dudong Casador, Oliver. Naidlaw ko si Inday Pinky magbayli, basugti lang anay. Katingalahan man suno kay Tatay Jaime kon sa diin nagtiner si Pinky sa sapian. Bangod wala man inisya sang naibaluan nga may paryente siya or sila sa nasambit nga banwa. Ati hindi na taday magsugpon tayo. Dugang pa sini nga hindi lang ini ang una nga bises nga nagpangimon ang iya anak sa iya nga partner bangod santong nakaligad nga bulan sang Pebrero nag-away man sila, no, nag-away man ang mag-live-in. Tub-tub nga nagkalaguba ang ila nga puluyan kay gintuad man sini nga tundaan man sang ano sang talamang siya sang ilang nga kumari nga magwa na sa ilang nga puluyan bangod nga nagadabadaba na ang kalayo nagikan sa balay sang iya bata nga si Oliver. Tinatulopang dan man ni Tay Jaime nga yara sa impluensya sa makalubog nga ilimnon ang iya sing anak sang ginhimo ang pagsunog. Tisuno diri matapos ang insidente wala naman magpakita pa sa ilang nga balay or magpakita si Pinky bangod sa barangay Dumulog ini nagpauli. Tunto ginis Pinky mo. Ginpayag sini nga nakabato na sila sang bulig nagikan sa barangay kag sa syudad or sa city government. Inabanta nga ara sa 50,000 or kapin sa 50,000 pesos ang tatlo ka mabalay nga human sa light materials ang gintupok sang kalayo. Kag sa karon nagapabilin pa sa kustodiya sa mga kapulisan sa syudad sa Rojas ang mister kag natalana nga pagapasakan sang nagakaigo nga panumbungon. Tilan tawala na bla kay tungod sang pulo pangimon mo si mo nga live-in partner di na priso ka. Sundab lang abilidad sa akon nga amigo kay Bro Roldan Escurido. Kay why siya nagapangimon, siya lang ginapangimunan. Gaugtas ni siya yang
ang iyang kuan mo, ang iyang partner mo. Kay bisan ano ya ka pakita nga siling paimunon yang akon migo. Why gidya ka pangimon. Ang iya lang yang partner ang nagapangimon sa iya. Di bla bro Roldan. Oh, makabati si Toto Andy Bailon Galis ni or si Andy Galis Bailon. Garakhak naman sa kadlaw si mo. Oh, di ba? Oras naton 36 minutos na kaligad sa takna nga alas sa isa aton sini nga pangalagan. Samtang dari kita sa kuno idugang ko lang yung balita naton sa nasyonal gali, no? Gin basura karon or gin kalipay sang detinado kag outgoing senator nga si Senator Laila de Lima ang pagbasura sang kaso nga ginapangatubang ni Kerwin Espinosa nga may kangtanan sa droga konsadin nadalayag ang iya sini nga pangalan sa amo iya nga kaso. Ginpayag din ni Dilema nga ang pagdismiss sang kaso batok kay Espinosa ang makapabakod sa iya nga posisyon sa tawag ni sa iya sini nga ginapangatubang nga kaso may kangtanan sa pagpasibangod sa iya ang himo-himo o kon fabricated gid lamang. Sa ruling nga gipagwa sa Makati Regional Trial Court Branch 64 nakaligad ang Mayo 30 ang ginbasura ang motion for reconsideration nga ginpasaka sa prosecution sa tong Disyembre 21 sa pagbaliskad sang ruling sang korte nga nagahatag sa alagyan sa pagtugot sa demurrer nga kabaylo sang pagdismiss sang kaso nga ginapangatubang sini. Siling man ni Dilima nga ginathag sang korte ang mga testimonya ni Espinosa sa Senado ang hindi nagakaigo nga gamiton bilang ebidensya apisar pa mismo sa kaso nga ginapangatubang ni Espinosa nga sang damlag lang ginbaliskad man ini sang iya nga nagwaliskad man ini sa iya ginsumpaan nga salaysay. Matandaan nga 3 ka beses nga gin pasaka or 3 ka mga kaso ang ginpasaka sa Department of Justice kag sunod diri or ginpasaka kontra sa kay Dilima kag sadtong Pebrero 2017 kung sa din ini or isa diri ang ginbasura na sa Muntinlupa Court kag sang Pebrero sang nakaligad man nga tuig kag sa karon 2 ka kaso pa ang may kangtanan sa droga ang ginapangatubang ni Dilima sa Muntinlupa Courts kag bangod sa pakipagtransaksyon sa pagbaligya sang illegal nga droga sa sulod sa New Bilibid Prison. Sadtong mga panahon nga si Senator o kon ining sadtong panahon pa nga nagapungko bilang DOJ Secretary antes ini nga ma-elect as senador sang ini ang nagkandidato, no? Nga magpadalagan sa pagka-senador. Ginkuan siya, preso siya. So subong ganit ginpasugtan na siya nga makapiyansa or makabil ang ining nasambit iya nga senador. Oras naton 40 minutos na kaligad sa takna nga alas check 6 sa aton sining pagpangalagad. Standby ka mo anay ha. Kay sa aton sining pagbalik dugangan ta ang mga detalye sa mga balita nga aton sining pagtutukan kag tagaan man sa pagtamod sa aton sining pagpangalagad.
pagkatapos ang pila ka mga importante naton nga mga pahibalo upod sa aton sining technical partner sa gihapon sa Master Control broadcast technician naton Budyong Manny Albao. Standby. Ini ang IBC Intercontinental Broadcasting Corporation DYJJ 226 sa lilisuan sa inyong mga radyo. IBC DYJJ nagawaragwag gikan sa Rojas City, ang seafood capital of the Philippines. IBC DYJJ katapo sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DYJJ Radyo Budyong, ang tingog sang kapisenyo. Bantayan ang pagpalayag sang bag-o nga mga palatuntunan sang IBC DYJJ Rojas Budyong Panay live via Facebook kag babatian sa lilisuan sang inyo mga radyo 1296 kHz. Mga palatuntunan nga magalingaw sa inyo, mga impormasyon nga dapat mahibaluan. Alas 5 tubtob alas 7 sang aga Budyong Pamukaw-Pukaw upod kay Budyong Robert Nem. Alas 7 tubtob alas 8 sang aga Budyong Balita upod kay Budyong Bingbing Josue. Alas 8 tubtob alas 9 sang aga Budyong Kapihan upod kay Budyong Cora Paniergo Robles. Alas 9 tubtob alas 11 sang aga Tatak Pinoy Pusong Pinoy upod kay Budyong Elinor Defensor Reyes. Alas 11 tubtob alas 12 sang udto Budyong sa udto upod kay Budyong Rena Manubag. Alas 12 tubtob alauna sang hapon Budyong News Update upod kanday Budyong Elinor Defensor Reyes kag Mami Lucy Villaruel. Alauna tubtob alas 2 sang hapon ang pagbalik sang Mensahe sang Paghigugma upod sa inyo alagad Cora Paniergo Robles. Ang lamok nga may dala sang virus nga Aedes aegypti ang nagadulot sang sakit nga dengue fever. Ang mga maluya o kunkulang sa resistensya sa lawas ang masami ginabiktima sini. Mayara sang duwa ka klase ang sakit nga dengue. Ang dengue breakbone fever kag ang dengue hemorrhagic fever. Magpanglimpyo sa sulod kag wa sang balay kag ihaboy ang mga posible nga pangitlugan sang lamok. Kaangay sang mga kariton, masurahan, kag mga kaang. Gilayon nga magkonsulta sa doktor kung ikaw nagaangkon sang mga sinyalis o kung sintomas sa sakit nga dengue fever. DYJJ ang tingog sang kapisenyo. Alright, balik di sa aton nga pagpangalagad oras naton. 44 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 sa aton nga pagpangalagad. Si Defense Secretary Delphine Lorenzana nakipag-istorya sa iban pa nga mga sa iban pa nga mga or sa iya nga counterparts sa bahin sang South Korea. Kag may baluan nga natabo ang official visit agud nga may istorya ni Lorenzana ang bago nga defense minister sa South Korea nga si Lee Jong-suk. Tuno kay defense spokesperson Arsenio Andulo. Pila sa mga gintalag kay diri sang duha ka mga minister ang sitwasyon sa karon sang mga ginapatukod nga teritoryo sa West Philippine Sea. Tigin kasugtan man sang mga ini nga irespeto ang international law kag freedom of navigation. Suportado naman ni Lorenzana ang panawagan para sa denuclearization sang North Korea. Bangod diri ginpermahan man sini ang isa ka memorandum of agreement kung salin tinutuyo sini nga
pabakuron ang veteran cooperation sang duwa ka estado. Matandaan nga ang mga soldado nga mga Pilipino ang isa sa mga nakabulig sa UN forces sa Korean War sadtong 1950. Matapos nga gindeploy sadto ang kapin 7,000 ka mga tropa nagikan sa Pilipinas kag dako suno diri ang respeto sa South Korea sa mga Pilipino veteran. Samtang dugang pangagin kuan karon gin pabutyag man sang or nag-apilar ang Department of Health sa masunod nga administration nga padayonon ang mask mandate. Nag-apilar si outgoing Health Secretary Francisco Duque III sa masunod nga administrasyon nga ipadayon sa gihapon ang pag-require sa pagsuksok sang face mask. Ini ang iyang nangin pahayag sa tunga sang panawagan nga kuhaon na ang mask mandate sa pungsod bangod sa manubo nga numero sang COVID-19 cases. Apisar nga mayara na sang na-detect nga kaso sang makahalalaton nga Omicron BA.5 subvariant sa pungsod, ginsiling ni Doki nga mas maayo kung ipabilin sa gihapon ang mask mandate kag sa pag-eksplikar sini sa subong nga full capacity na ang mga pampubliko nga salakyan kag ang mga establishmento mas maprotektahan sa gihapon ang mga Pilipino kung sila ang naka-face mask. Bangod diri kinahanglan suno sa gihapon sundon or diri nga sundon sang masunod nga administrasyon ang mataas nga mask compliance sang mga Pilipino. Matandaan nga ginsiling ni infectious disease expert Dr. Ana Ong Lim nga may yara sang mga pagtuon nga nagasiling nga posible makabulig ang face mask agod nga mapataas ang immunity sang isa ka individual. Tinigapati naman si infectious disease expert Dr. Edsel Salvania rason nga nagtaas ang COVID-19 sa iban nga mga pungsod bangod temprano sila nga nagkuha sang face mask. Digin punto man diri ni Health Undersecretary Maria Rosario Berheri nga kun may tawag ni may yara sang o kun may ara sang ulihi kung kuhaon kuno ang safety protocols bagod nga magluwas diri malikawan ang paglaptas ng COVID-19 kag dako man ang mabulig sang face mask sa iban nga mga respiratory illnesses. Okay malang na kung ipadayonon tang face mask. Kurti paano ya kay ang iban gusto ya nga wala sang face mask. Kay gusto nga makita ang beauty nila. Di ba? Hindi lang guro pag mandatory ang gusto mag face mask, ang hindi mag face mask hindi lang yay mula na, di ba? Kay okay malang na, no? Nga pasaton kita nga mga individual dala ka lang yung face mask always, no? May dala ka nga face mask ngati pag-abot sa mga open nga lugar pwede mo kakason, pag-abot sa medyo populated nga mga areas takod ka naman face mask, no? Hindi prosiling nga bilog nga adlaw nga lakat ka di syudad i-require kay gyapon nga mag face mask tinanon lang na sa iban to nga mga nasyon to nga iban nga mga pungsod to nga ang Amerika gani pinakalala nga naiguan sa nga COVID-19 tawag bla subong galalantaw to sa NBA finals way man naga face mask na daw naga sereninggitan man to sila kag naga hinurogyaw sa to nga wala na face mask o di bala kag kung sa bagay do nagtahaw na giman si pang kuno nagtahaw na giman ang COVID-19 kay bisan diri sa aton sa Western Visayas sana monitor na ton sa pinaka tapos na term ni Doki. Amo na nga nagina ang COVID. Kag bisan diri sa aton sa Western Visayas sana monitor talin sang nagligad nga semana ang bago nga kaso sa COVID-19 siyam lang gid. Diri sa aton sa Western Visayas ngati patimaan lang. Okay. No? Okay na gid ang aton sini nga sitwasyon nga wala na sang
wala na sang maramo pa nga kaso sang COVID-19 diri sa aton sa bahin sang Pungsod, Pilipinas. Kaangot sini nga balitang pagbawi sa pagdeklara or padayunon sa gihapon nga istoryahan kuno sang mga miyembro sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kung bala pagabawion na ang pagdeklara sang state of calamity sa pungsod dala sang pandemya. Ibaluan nga ginpataas ang katapos ang DOH ang operational implications sang nasabitan iya nga tikang kaginsiling diri ni Health Undersecretary Maria Rosario Berheri nga delikado ang pungsod nga madula ang validity sang emergency use and authorization remix o kung ining ginatawag nga EVA Okay. nga ginhatag sang bakuna or ginhatag sa bakuna kag bulong nga ginagamit agud nga malikawan kag bulngon ang COVID-19 sa tion nga makakuha or makuha na ang state of calamity. Ginpunto pa sini nga isa ka non-emergency phase. No, ang mga tawo nga makakuha lamang sang COVID-19 jobs nagikan sa manufacturer sang bakuna nga gin-issue sang certificate or nag-issue sang certificate of production registration sang lokal nga Food and Drug Administration. Samtang mangin nagakadapat ang mga kompanya lamang or para sa mga aplikasyon sang CPR ang kinanglan nila nga kompletohon ang phase 4 sang clinical trial sang ila sini nga mga produkto. Di matandaan nga nauna nga ginsiling din ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga kuwaon ang public health emergency agud nga ipadayon ang madamo nga aktibidad sa ekonomiya kag iduso ang produktibidad kag kumpiyansa sang populasyon sang aton sining pungsod may kang tanan sa sining nasambit iya nga COVID-19 pandemic. You can clap. Samtang ginpahayag diri ni Bienvenido Laguesma ang ginpili ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magdumala sa Labor Department nga siya ang mangin receptive sa mga igapatuman nga labor policy nagikan sa mga grupo nga may nagkalain-lain nga political ideology. So no, diri hindi siya magapungko sa Department of Labor and Employment nga sarado ang paminsaron kag nakahibalos siya kung ano ang himuon bangod ang pagtuon nyo or ang pagtuon niya kag pagpamati sa isa ka continuing process. Ginpahayag niya sini or ginpahayag niya ini samtang ginalatag ang ginatawag niya nga fragment trade union movement kag halos nagbag-o ang unionization sa Pilipinas sumugod nga nagpungko ini or nagpungko siya sa departamento. Sa tion nga makumpirmar sang Commission on Appointments, magaserbi sila Guasma sa iya pangadua nga responsibilidad bilang Labor Secretary. Naibaluan nga nagpungko siya sa ahensya sang Doli sa idalom sang administrasyon ni Anay President Joseph Estrada sumugod na sa tong 1998 hasta or tubtob 2001. Matapos sa sini niya nga kumpirmahon ang iya sini nga pagbalik sa departamento, ginsiling niya nga wala siya sang magic wand o kon solusyon sa barasig nga pagkayo sa mga isyu nga nagapalibot sa nasambitan iya nga sektor. O, temo na dapat nga usisaon niya na sa mayo na. Agud nga mangin
tayo yun kag manami ang pagdumala sa bahin karon sa Department of Labor and Employment. Samtang sa iban pa nga mabalita naton, naghirit ang grupo sang panaderong Pinoy kag baking or Philippine baking industry sang 4 ka pesos nga pagtaas sa presyo sang Pinoy Tasty kag Pinoy Pandesal. Ini suno sa kay suno sa ginpabutyag diri ni PD or panadirong Pilipino President Chito Chavez nga hindi lang ang pagtaas sa presyo sa harina ang rason nga sang ila sining ginduso kundi mangin ang padayon nga pagmahal sang produktong petrolyo. Subong man dako suno diri ang nangin epekto sang pandemya sa ila sining binta. Kag suno diri nagahirit sila sang taas nga taas presyo sa Pinoy Tasty kag Pinoy Pandesal apisar nga makapataas sang presyo ang mga community baker ilabi na sa mga tinapay nga ang barometro sang mga bumalakal o kun ara lang sa barometro ang mga bumalakal sa sining nasambit iya nga produkto. Tigin siling naman diri ni John Locoa, presidente sa Philippine Baking Industry Group, nga mahimo ipatuman ang pagtaas sa presyo sang amat-amat lamang. Itod, no? Pataas ka mo presyo sa 4 ka pesos pagkatapos tinapay nyo pero tikahumok nga daw puro na lang hangin. Samtang aminado naman ang pila ka mga panadero nga tuman sila nga apektuhan sa pagtaas sa presyo sang harina bangod sa padayon nga away didto sa Ukraine kag Russia. Tigin tunan sa karon sa departamento or sang Department of Trade and Industry ang hirit angot sa pagtaas sa presyo sang nasambit iya nga produkto. Temo na kay way ta din naga-produce harina sa aton mo. Dito nagasalig siban nga pungsod. Kung hindi mo kumpati wala di harina, may hari man sa aton. Kining kay way ta lang gin pasanyog mo. Pasanyugon tabla para nga madamo kita sang kag hindi kita mapektuhan kung may mga tensyon giban to sa ibang nga nasyon. Tilan tawabla kay luwas nga apektado tadi sa supply sang harina, apektado pagita sa supply man sang petroleum products. Okay, nagagrinamos la to hindi ga taas nga nagataas ang presyohanay. Ara na sila chef. May pa no? Sige. Good morning. Sa aton sining kwan. Sa aton sining kay Marit Vilches. Nga nagapamati dala sa Metro Manila kag subong man kay classmate naton Omar Vilches Gambol. Nga nagapamati gid permi sa aton mga program. Kay saliwat kay migo naton Charlie Cordero, kay pari ko Carlito Margarita Torres, kag kay Tuto Janjanda Let's Torres sa may Barangay Suok sa distrito sang Ariban. Damo gid nga salamat nga nagatutok di sa aton singa pagpangalagan sa aton sining mga kautulan. Ang iban pa nga mga panaton mga balita naton aton sini nga ginatutukan karon di sa aton sini nga pagpangalagad ang inaugurasyon ni Vice President Sara Duterte Carpio ang nakahanda na didto sa may Davao City. Inyang ginpahayag ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio nga handa na ang ka-schedule nga inaugurasyon sa maabot nga Hunyo 9 dito sa Davao City. Umpisahan ang inaugurasyon pagi sa isa ka Thanksgiving Mass alas 2 sa hapon. Nga pagpangunahan ni Archbishop Romulo Balles sa San Pedro Cathedral. Alas 4 sa hapon naman umpisahan ang inaugurasyon kag dugang padres ang kampo ni Duterte
nga bukas ini para sa publiko kag may ara sang nakapreparar nga mga libre sakay para sa mga magatambong or ma-attend sa iya sini nga inaugurasyon. Kinumpirma man ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hermano ang mangingisda, no? Or ang dumala sa outtaking ang ika-15 nga Vice Presidente sang Pungsod Philippines. So si Kwan ang tawag ni pa-take oath, no? Amo si Supreme Court Justice Ramon Paul Hermano, no? Sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. Alright, sa aton si magkauturan, daw lang alang nagigita sa oras kag tiyempo sa aton si nga pagpangalagan. Standby na sa pagsulod sa Budyong Balita with Budyong Bingbing Hoswe. Sa aton sini nga mga kauturan, kag sa aton siya masuki sa kanginan, kag sa aton sini nga mga Facebook live viewers. Madamo gid nga salamat. Pod nang ginamang sa aton siya technical partner sa Master Control, broadcast technician naton Budyong Manny Albao. Sa gyapon, inyo lagad sa kanginan ni Budyong Robert Tim nagapalam sa inyo, kag nagatamiyo sa inyo sang isa ka maayad-ayad ging aga sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat and good morning.